Riles ng PNR, muli pa bang mabubuhay? Umaalon minsan, lalo na pag mabilis, natatakot ako. Mga biktima ng mistaken identity, nakakamtan ba ang hustisya? Ang asawa ko na ang bait-bait. Para lang pinatay lang siyang yung pig ba niya. Barilin mo lang ganyan. Isyong malalim at makabuluhan. Buong tapang na binusisi at binantayan dito sa Reporter's Notebook. Transportasyong simbolo raw ng pag-unlad ang tren. Pero ang isa sa pinakaunang riles sa Asia, unti-unti nang napag-iwanan. May babalik pa ba sa dating sigla nito ang operasyon ng PNR? Isang Pilipinas sa mga bansang unang nagkaroon ng railway system sa Asia. Panahon pa na mga Kastila, gumulong ng biyaheng riles sa bansa. Taong 1888, nang buksan sa publikong biyaheng Malabon hanggang Tondo. Nagpatuloy ang pamamayagpag nito hanggang sa panahon ng mga Amerikano. At noong dekada 60, itinatag ang Philippine National Railways o PNR. Ang namamahala sa mahigit 900 kilometrong linya ng riles na bumabaybay mula La Union, Kamaynilaan hanggang Bicol. Pero kung gaano katatag ang transportasyong ito noon, tila pinagkaitan nito ng sigla ngayon. Mahigit isang dekada na mula nang huli ako makasakay ng tren ng PNR. Sa biyaheng ito, nakasabay ko si Dita, isang government employee. Tuwing papasok sa trabaho, madalas sa tren ng PNR daw siya sumasakay. Kung sasakay ka kasi ng kung mag-jeep ka tapos mag-LRT ka, iikot ka. While dito, diretso lang. Paglabas mo sa may DOST, malapit lang sa may Bigutan Park, sasakay ka na dito, tapos diretso ka ng pauwi. Sa bawat sakay ng tren, saksi daw siya sa mga problemang kinakaharap ng transportasyong ito. Umaalon minsan, lalo na pag mabilis, natatakot ako. Gandahan lang nila yung train itself, na medyo comparable naman dun sa isa. Kahit hindi na siya aircon, yung maging mas malinis, lalo na sa mga upuan. Napaglumaan man ng panahon, sa tren pa rin sumasakay si Dita at ang iba pang parokyano. Mura pa masahe rito eh. Nakakamenos ka. Okay lang po kasi dito po diretso yung biyahe. Ito yung isa sa pinakaunang biyahe ng tren dito sa Maynila papuntang Alabang. Araw-araw may 4 na tren na bumabiyahe dun sa rutang yon. At medyo maalon yung biyahe dahil hanggang sa ngayon nire-rehabilitate pa rin tong riles at hindi pa nasasaayos yung dadaanan ng tren. 3 dekada ng konduktor si Dante. Sa tagal niya sa serbisyo, kabisado niya mga pagbabagong pinagdaanan ng tren. Dahil noon napakaraming biyahe noon. Madaming biyahe. Meron tayong biyaheng Carmona. 26 yon, round trip. Tapos meron biyaheng Guadalupe, 18 yon. Karaniwan na raw ang pagkaantala tuwing babiyahe ang tren. Yung mga tren na tumatakbo dito, dahil isa na lang yung riles, pag minsan may pagkakataon pa silang huminto mga 20 minutos para hindi magkasalubong o magkabanggaan. So ito, ihinto, magmamaniobra, saka papasok yung kasalubong na tren bago ulit dumiretso naman sa kanyang biyahe. Taon-taon, tila patuloy ang paglobo ng pagkalugi sa operasyon ng PNR. Mula sa mahigit 100 milyong piso noong 2005 hanggang mahigit 500 milyong piso noong 2006.
Ang karagdagang budget ng pamahalaan para sa operasyon nito noong 2007 ay umabot ng mahigit 1 bilyong piso. Napupunta ito sa pagpapaayos ng mga linya ng riles at ng mga tren. Ayon sa pamunuan ng PNR, hindi sapat ang halagang ito para sa pagpapatakbo ng operasyon. Kung naantala ang mga biyahe ng PNR, ito naman ang nangyayari sa ilang pagkakataon. Sumasadsad ang gulong ng lumang kotse ng tren. May tatalong pang ang dalawang binatilyo na kasakay eh. Sumigaw ako, wag, sabi ko. Tapos, tumatagilid na siya, gumaganon na. Kala ko dire-diretso eh. Talagang tutumba na eh. Ngayon, hindi naman ito overspeeding eh. Nagkataon lang siguro na medyo kaya naputol na yung mga kabyo niya. Sa ngayon, halos araw-araw, pero hindi yung biyahe lang. Meron yung ibang unit, halimbawa yung tamping machine, alidis ka rin. Kasi nga dahil nga lang sa wooden tiles pa, hindi pa yung concrete tiles. Kasi itong mga contractor, hindi mo makapagpalatag ng mga release nila hanggat merong mga informal dwellers na nandun. Malaking konsiderasyon ang kaayusan ng riles sa kaligtasan ng biyahe ng tren. Kitang-kitang ilang bahagi ng riles napabayaan na. Sa ilang lugar, lubog sa putik at basura ang riles. Ang gilid nito, ginawa pang talipapa ng mga tao. Ang dugtungan naman ng ilang riles, putol at hindi pantay. Sa isang linya, mistula itong tambakan. Ang pamilya namang ito na nagkakasiyahan, sinakop ang isang linya ng riles at tinayuan ng tent. Bali-baliko naman ang ilang bahagi ng riles, habang ang turnilyo sa ilang bahagi ninakaw daw. Tila anino na lamang ng dati nitong popularidad at maayos na anyo ang tren at riles ng PNR. Kung gaano kabilis sumunlad ang tren sa ibang bansa, tila nadiskaril naman ang usad ng tren ng PNR. Sa katunayan, ang malaking bahagi ng linya nito hindi ginagamit. Ang North Rail Line o linya ng riles mula La Union hanggang Caloocan, mahigit 3 dekada nang inabandona. Noong 2002, isang rehabilitation project ang pinirmahan sa pagitan ng North Luzon Railways Corporation at ng China National Machinery and Equipment Corporation. Mahigit $500 milyon o mahigit 20 bilyong piso ang pondong inilaan para sa Phase 1 ng North Rail. Pero dahil sa balot ito ng kontrobersya, hanggang ngayon, usad pagong pa rin ang proyekto. Bukod sa overpriced umanong proyekto, illegal pa umano ang kontrata. Ang South Rail Line naman o linyang mula Laguna hanggang Kabikulan, hindi pa naisasaayos ang pinsala dulot ng kalamidad. Hanggang ngayon, nasa bidding process pa rin ang planong rehabilitasyon. Sa ngayon, tanging ang linyang nagdudugtong sa North Rail at South lamang ang nagagamit. Taong 2007, nang simulan ang North Rail South Rail Linkage Project. Mahigit $50 milyon o 2.5 bilyong piso ang inutang na pondo para sa pagsasagawa ng Phase 1 nito. Nakatakdang matapos Disyembre ngayong taon ang proyekto, pero hanggang ngayon, hindi pa rin kumpleto ang pagsasaayos ng una sa 2 linya ng riles. Nagkamero kami ng delay sa relocation ng mga squatters. Kasi itong mga contractor, hindi mo makapagpalatag ng mga release nila hanggat merong mga informal dwellers na nandun. Ang mga informal settler ay isa sa pangunahing balakid sa rehabilitasyon ng PNR. Sa pinakahuling tala ng PNR, halos 4,000 sa mahigit 30,000 pamilya na lamang ang hindi na i-relocate. Tinataboy man ng mga iligal na naninirahan sa gilid ng riles, tila unti-unti pa rin nagbabalikan ang ilang pamilya. Demolis kasi kami dyan dati, wala kaming bahay. Dito ko na kami. Pero naghanap pa kami pera para makapagaw ng bahay. After New Year,
nag-organize ako ng task force, talagang inalis ulit sila lahat. Itinaboy sila ngayon, meron ako mga tao na nagmi-maintain ng line. Every day, every other day, lumaalis sila, naglilinis sila ng mga bumabalik na returnees. Sa kabila nito, tiwala pa rin ng PNR na matatapos ang proyekto sa oras. Bukod sa paglalatag ng riles, patuloy rin ang pagsasaayos at pagtatayo ng mga bagong istasyon. Pinagmamalaki rin ng PNR na dumating na ang una sa 7 set ng bagong tren mula Korea. Itong darating na May, ilalunch nga namin itong bagong corporate image saka ng PNR at pagkatapos i-inaugurate namin itong bagong coaches namin dumating na bago na 3 unit. Pero katiting lang ang mga tugong itong sa malaki at marami pang trabahong kailangang gawin upang tuluyang maisaayos ang PNR. Nanganganib din na madiskaril ang proyekto, kinapos kasi ang pondo. $15 milyon o mahigit 700 milyong piso ang hinihingi ng PNR na karagdagang pondo. May kakulangan po, kaya meron ng supplemental na 15 million. Ngayon po, aaprubahan pa lang sa NEDA Board. Pag naaprubahan po yung sa NEDA Board, yan po ang ating gagasusin sa pagpapabakod. Sinasabing simbolo raw ng kaunlaran ang tren. Pero kung ang naghihingalong kalagayan nito ngayon ang pagbabasehan, mukhang matatagalan pa bago natin makamtan ang inaasam-asam na pag-unlad. Ako si Jigo Manikad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Hindi nakala ni Lilian de Vera na ang gabing yun ang magiging pinakamalagim na gabi sa kanyang buhay. Ang asawa ko na ang bait-bait. Para lang pinatay lang siyang yung pig ba na barilin mo lang ganyan. 5 inosenteng sibilyan ang nadamay sa madugong shootout sa Parañaque noong Disyembre. Sigaw ng mga kaanak nila katarungan para sa mga mahal nila sa buhay. Kumusta na ang paggulong ng hustisya? December 5, 2008. Sa isang police operation sa Parañaque, nasakote ng mga pulis ang ilang miyembro ng sindikatong Waray-Waray Gang. Matagumpay sana ang operasyon, pero hindi lang mga kriminal ang napatay, hindi pati ilang inosenteng sibilyan. Kasama yung anak ko, binaril. Binaril nila. Hindi nakala ni Lilian de Vera na ang gabing yun ang magiging pinakamalagim na gabi sa kanyang buhay. Nakatakbo pa. Kasama sa mga namatay sa shootout ang kanyang asawang si Alfonso at 7 taong gulang na anak na si Lia. Ang asawa ko na ang bait-bait. Para lang pinatay lang siyang yung pig ba na barilin mo lang ganyan. Yung baboy na barilin mo na okay lang. Tao po yun eh. Wala ho siyang kalaban-laban sa kanila. Napagkamalang getaway vehicle umano ng mga sindikato ang sasakyan ni Alfonso, kaya't pinaula na ng bala ng mga pulis. Huli na nang malamang mga sibilyan pala, kabilang ang isang bata ang nasa loob ng sasakyan. A policeman should have moral attitude. Yung morality ba nila na hindi na i-consider nila ang tao as tao. Irespeto nila yung life ng tao. They are sworn to do it. To protect that particular right. At bakit sila mismo ang lumalabag dito? Nabiyuda rin ng di oras si Marites. Nadamay din kasi sa shootout ang asawa nitong si Bernard, isang glass panel installer na nagtatrabaho malapit sa pinangyarihan ng krimen. 10 o'clock flash report na
meron daw nagkaroon ng enkwentro doon, Parañaque shootout. Sabi niya, positive. Si Kuya Bernie nasama sa shootout. Doon ako nag-iiyak talaga. Paliwanag ng pulisya kay Marites, aksidenteng nasagasaan si Bernard habang nagaganap ang operasyon. Pero hindi ito matanggap ni Marites. Meron dapat managot. Kasi sino pumatay sa kanya? Bakit siya nasagasaan? Bakit puro siya ng mga bruises, puro siya ng mga pisakan dalawang mata, busal-sal ng uso, puro siya pasa-pasa, violet ang buong katawan. Sino dapat managot? Meron dapat managot. Sa cellphone video na ipinakita ni Marites, nakitang dumanas ng hirap ang asawa bago namatay. Kinalaunan, napag-alamang napagkamalang miyembro ng sindikato si Bernard. Pero hindi masagot ng Philippine National Police ang akusasyon ng pangtutorture sa biktima. We do not tolerate that. Yung gagalawin ng investigador o yung arresting officer yung tao, no? Malinaw na mistaken identity o napagkamalan ang mag-amang De Vera ayon na rin sa mismong investigasyon ng PNP. Malaking pagkakamaling naging dahilan ng pagkakamatay ng mga sibilyan. Ang problema dyan kuminsan is yung pinapresent namin ng mga suspects doon sa pre-operations briefing para sa team leaders, hindi na nape-present sa pagbaba. Philippine National Police Health Service General Hospital. Sa isinagawang hearing ng Commission on Human Rights noong April 3, pigil sa pagsasalita ang pulisya, maging ang mga pulis na sangkot sa naganap na operasyon sa Parañaque. Sa unang pagkakataon, dumalo sa pagdinig ng CHR ang PNP. Sa nakalipas kasing 3 hearing, hindi sumipot ang mga inaakusahang pulis. Pero ang ilang oras na pagdinig, halos nauwi lang sa wala. But considering that my clients are possible and virtual suspects in this case and not only ordinary witnesses, since they have all been were all present in the incident, then as held by the case of Galvan, then they have the right to an absolute silence. Muling tumangging magbigay ng anumang salaysay ang mga pulis, kaya't ipagpapatuloy na lang daw sa susunod na buwan ang pagdinig. Labis na ikinasama ng loob ng mga kaanak ng mga biktima ang itinatakbo ng pagdinig at pananahimik ng mga pulis. Are they psychologically okay? Are they trained okay? Paano ba sila tinitrain? Paano sila nakakapasok sa PNP with this kind of attitude? Para kay Marites, tila mas malayo pa raw ang tatahakin ng ipinaglalabang hustisya para sa asawa. Ito ang masakit kasi ang husband ko, siya lang inaasahan ko. Ako hindi pa ako pasado, preschool, ang sweldo ko 3,000 lang. So sabi ko, paano yung mga anak ko? Kung hindi ako lalaban, paano sila? Tapos ang kaso, wala pa rin hanggang ngayon. Hearing, 6 na hearing, wala pa rin malinaw sa hearing namin. Sabi ko parang malabo, talagang malabo. Bukod sa mga pangyayaring ito, mas ikinasasama pa ng loob ng mga kaanak ng mga nasawi ang tila magaan na parusang ipinataw sa mga nasangkot na pulis. Sa 50 pulis na kasama sa operasyon, 17 ang sinampahan ng kasong administratibo. Ayon sa PNP Internal Affairs Services, panandali ang nasuspinde ang mga sangkot na pulis habang isinasagawa ang investigasyon sa kanila. Pero aminado silang balik trabaho na o aktibo na uli sa serbisyo ang mga ito ngayon. They are on duty. We are still adhere to the presumptions of innocence. That's why we are now conducting hearing to determine whether they are guilty or not. Usually, kung may good impression dahil nahuhuli o napupugsa yung mga kriminal, ay buram-bura yan pag may nangyaring lumalabas na mayroon palang sinasabi nilang collateral damage. So, baliwala yon. Ang sakit-sakit ng mamatayan ka, mawalan ka ng mahal sa buhay. Pagkatapos mayroon pang denial,
bago inaamin. Hindi ito ang unang pagkakataong nagkaroon ng mistaken identity sa mga police operation. Noong 2006, isang business executive ang pinagbabaril ng operatiba ng Highway Patrol Group sa pag-aakalang ito ang kanilang hinahabol na carnapper. Natanggal sa serbisyo ang 7 pulis na sangkot sa pangyayari. Gayunman, nakabinbin pa rin sa korte ang kasong kriminal na isinampa, kaya nananatili silang malaya. Walang datos ang PNP ng mga kaso ng mistaken identity. Bumabagsak daw kasi ang mga ito sa iba't ibang kasong administratibong pwedeng isampa sa mga pulis. Pero gumugulong daw ang hustisya sa kanilang tanggapan. Ilang kaso na rin daw ang kanilang naresolbahan at patuloy na inaaksyonan. Gayunman, ang pagkakaroon ng kaso ng mistaken identity ay indikasyon ng mas mabigat na problemang taglay ng ahensya ng kapulisan. Sa ngayon, walang ibang magawa mga kaanak ng mga biktima sa Parañaque shootout noong Disyembre, kundi ang makipaglaban para sa hustisya para sa kanilang mga mahal sa buhay. Kung ganun lang mga polis. Like example, yung nangyari din po sa EDSA, then hindi po tayo safe. Hindi po tayo safe lumabas. Wala pong safe na tao kung may mga ganyang pulis. Nagka-trauma yung bunso ko dahil pag nakakita ng naka-uniforme, ang sabi niya, paglaki niya, gagantihan niya. Which is ayoko naman yun dahil bata pa sila, parang namulat sila sa ganok. Nakalulungkot na ilan sa mga pulis na sangkot sa mga kaso ng mistaken identity, bagamat nakapatay, ay nananatiling malaya o di kaya'y nasa serbisyo pa. Kaya mga biktimang tulad nila Lilian at Marites, tama lang na matapang na ipinaglalaban ang katarungang matagal nang ipinagkait sa kanila. Ngunit hanggang kailan kaya mananatiling tila walang ngipin ang batas kapag mismong mga alagad na ng batas ang nasasakdal? Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.